Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salatu wa atamu taslim ala sadiqil wa'dil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna ma'al mukhlisina fi ibadika as-salihin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming mga tagapakinig o nanunood sa bidyong ito yung pangalawa sa pagpapatuloy natin sa una nating natalakay ang patungkol sa ano ang ibig sabihin ng La ilaha illallah sa Kitabut Tauhid ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ito ngayong kitab na ito ay patuloy na series na insyaallah ay inyong tambayanan o inyong pagsunod-sunod na panuorin ninyo na ito ay tuloy-tuloy tuwing linggo sa oras ng alas 10 ng umaga dito sa Saudi Arabia as alas 3 ng hapon dyan sa bansang Pilipinas. Gantimpalaan kayo ng Allah at nawa dagdagan ng ating mga kaalaman. Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay patungkol sa ano ang ibig sabihin ng kalima Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang katagang salita ng anong ibig sabihin na ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. Alamin natin mga kapatid na pagkatapos na tayo ay naniwala sa Allah, yung nabanggit natin nung nakaraang linggo, na siya ang nararapat sambahin, siya ang Diyos na dapat purihin, siya ang Diyos na dapat nating paglingkuran, pagsusumamuan at humiling sa Kanya, magtiwala lamang sa Kanya, sambahin lamang siya at huwag magtangbal. Ang pangalawa ay dapat nating malaman ang pagsaksi na si Propeta Muhammad na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na galing sa Hashimi na tribo ng mga Quraysh, na siya ang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang propeta sa sangkatauhan. Alamin natin na ang ibig sabihin nito ay hindi kailanman siya magkakahiwalay sa La ilaha illallah. Hindi pwede na naniwala ka lang sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos, at hindi ka magsaksi at maniwala na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Kaya bagat naman ang pagsabi ng La ilaha illallah, sinasabi ng ating dila at paniniwala ng ating puso na wala itong pag-aalinlangan at tigib na tunay na sumasaksi na si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah at siya ay sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sangkatauhan kasama ang mga engkanto o mga jin na hindi natin nakikita at sila'y nakikita nila tayo at tayong mga tao na mga angkan o mga anak ni Adan alayhi afdalu salatu wasalam. Nang ibig sabihin ng La Muhammadar Rasulullah ay siya si Muhammad na totoong-totoo na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala pang sugo o walang sino mang tao na dapat natin sundan, dapat natin sundin ang mga pamamaraan ng kanyang pagsamba o ang kanyang pagtuturo maliban na lamang kay Muhammad. Ibig sabihin, walang sino mang tao na nilalang na dapat nating iidolo, dapat natin sundan ang pamamaraan ng mga kanyang turo o paraan ng kanyang pagsamba maliban na lamang kay Muhammad alayhi salatu wasalam. At ito ang tunay na ibig sabihin na anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang paniwalaan mo na totoo na si Muhammad ay sugo na itinalaga ng Allah at siya ang susundin mo kung anuman ang kanyang binitiwan ng mga salita, kilos, gawa, pinahintulutan dahil dito nakasalalay para tanggapin ang ating mga mabubuting gawain
pagsamba sa ating tagapaglikha. Wal muradu huna al ma'na annahu la nattabi ahadan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ibig sabihin nun ay wala tayong susundan. Wala tayong gagawin na anumang uri ng pagsamba maliban na lamang kung ano ang itinuro at iniwan sa atin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinalagan niya mula sa mga angkan ng Quraysh. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapabaya. Bawat henerasyon, nandyan si Satanas, si Iblis, para iligaw ang mga tao at magtambal sa Allah, gumawa ng kasalanan, ilayo sa kanilang Panginoon, at kailanman ang Allah hindi nagpapabaya, nagpapadala ng mga propeta. Ito si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta na sangkatauhan para siya ay ating ihemplo at sundin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. O Muhammad, hindi ka namin ipinadala. Ipinadala ka namin maliban na lamang sa ikaw ay biyaya sa sangkatauhan. Ayon kay Ibni Abbas, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay biyaya sa mga kamusliman at biyaya din sa mga hindi pa mga Muslim. Paano nangyari yun? Biyaya siya sa mga Muslim dahil ang mga Muslim na naniniwala sa Allah, naniniwala sa Islam, paniwalaan nila si Propeta Muhammad at sila ay dapat sumunod at panghawakan nila ang anuman ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging ito ay salita, lantaran ito, o ito ay patago, maging kilos o salita. Pagsunod, itba'ili Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito rin ay biyaya sa mga kufar dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman hindi niya paparusahan ang sinuman mula kay Propeta Muhammad hanggang sa huling mga araw dahil habag at pagmamahal ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihim. Ya Muhammad, hindi kami kailanman magbibigay ng parusa sa sangkatauhan na ikaw ay nandoon sa kapanahunan nila o sila ay naniniwala o anuman na ikaw ay sa kapanahunan nila, dahil ang mga kufar, ang kanilang mga parusa na hindi sila tumatalima sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at paniniwala kay Propeta Muhammad, yu'ajjiluhum al-iqab fi yawmil qiyamah, sa araw ng paghukom, doon nila tunay na matatamasa ang hapdi at tunay na galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtanggi nila kay Propeta Muhammad na siya ay hindi sugo. Ibig sabihin mga kapatid, o kayo na hindi pa mga Muslim, alamin natin sino si Muhammad. Hindi siya propeta sa mga kamusliman lamang, bagkus siya ay propeta sa sangkatauhan. Dahil dito mga kapatid, walang sino man na pwedeng mag-utos sa atin na gawin ito maliban na lamang kung ano ang ipinag-iwan at ano ang itinuro sa atin ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Walang turo, walang kilos, walang gawa, walang pagpapahintulot, maliban na lamang kung ano ang itinuro ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat tayong mga Muslim ay dapat nating saliksikin ang kanyang talambuhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral, dapat nating sundin dahil wala ring saysay ang kaalaman kung ito naman ay hindi natin isinasakilos. Wa'lam anna li ta'atihi anna hadi shahada al-azima tatadammanu bi arba'ati muqtadiyat wa hiya kal'ati. Alamin ninyo na ang paniniwala natin sa kay Propeta Muhammad na bilang sugo ng Allah at siya ang susundan natin sa lahat ng kanyang mga kilos at kanyang mga gawain, ay ito ay nabubuo ng 4 na mga bagay na dapat natin sundin. Dahil kung wala rin ito sa 4 na ito, ay parang hindi ka rin naniwala. Ano nga ba itong 4 na ito? Una, hindi kailanman matatanggap ang ating paniniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam maliban na lamang na sundin natin ang mga 4 na bagay na ito. Una ay fima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ta'atihi fima amar. Ito yung pagsunod sa anuman ang kanyang mga ipinag-uutos.
Sumunod tayo, sumuko tayo, sumurundar tayo sa inutos ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pangalawa ay ang tasdiqihi fima akhbara. At ito rin yung tigib na ikaw ay naniniwala sa anuman ang kanyang sinabi, anuman ang kanyang ipinaalam sa atin, ikinwento sa atin. Walang pag-aalinlangan. Susundan mo si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng anumang ipinabalita niya sa atin at ijtinabu ma naha anhu. At ito yung pag-iwas sa anuman ang sinabi niya na dapat natin itong iwasan. Ang pang-apat ay wa anna la yu'badullah illa bima syara. Hindi kailanman tayo dapat sambahin ng Allah maliban na lamang sa kung ano ang paraan na pagtuturo ni Propeta Muhammad kung paano niya sinamba ang kanyang Panginoon. Mga kapatid, ang Islam sa mi'anawa ta'na, narinig namin, sumunod kami. Kanino? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila khilaf, without any further question, because Islam is a total surrender and submission to the oneness of Allah and to follow His Prophet Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Yung sinasabi nating ta'atihi fi ma amar, ano ito yung pagsunod sa kung ano ang ipinag-utos niya? Ang pinag-utos niya, mga kapatid, ay imtithalu awamiruh, at ito yung mga pagsunod sa kanyang mga pag-uutos sa pamamagitan kung paano natin sambahin ang ating tagapaglikha. Si Muhammad ay tao, marupok, mahina, katulad natin, pero siya ay hindi nagkakasala, ngunit nagkakamali, nakakalimot na katulad natin, lianaw insan. Ngunit siya ay ginabayan ng Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hindi kailanman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magsasabi mula sa kanyang mga sariling katang-isip o pagsasalita na galing sa kanya, maliban na lamang na ito ay revelasyon, hikmah mula sa kanyang tagapaglikha. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anuman ang kanyang mga ipinag-utos sa atin, mga kapatid, sa para sambahin ng Allah, dahil sinamba niya ang Allah, ganun din kung paano natin sambahin ng Allah. Sabi sa kanyang hadith na sinabi niya ay, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sundan ninyo ako, o kayo ay magpatira pa sa katulad ng pagpapatira ko. Nakita niyo ako, paano ako nagpatira? Paano siya nagsalita? Paano nakisalamuha sa mga tao? Yun ang dapat nating gawin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sabihin sa kanila, Muhammad, kung totoo nga ba na sila ay mahal nila ang Allah, ay sundan ka nila. Sundan nila ang yapak mo, anumang itinuro mo sa kanila, dahil ako'y nagbibigay sa iyo ng gabay para tanggapin ko ang kanilang mga gawain at mamahalin ko sila at patawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Wallahu ghafurur rahim. Ang Allah ang tunay na mahabagin, mapagpala sa kanyang mga alipin. Pangalawa, mga kapatid, ay tasdiq fima amar, ay ito yung dapat na paniwalaan natin, na walang pag-aalinlangan, na ang lahat ng mga bagay na ibinalita sa atin, sinabi sa atin ni Propeta Muhammad noong mga naikwento niya patungkol sa mga propeta noong mga nakaraang mga unang panahon, sa kasalukuyan na nangyayari sa kanyang kapanahunan, at ang mga sinabi pa niya na hindi pa nangyari bago pa magunaw ang mundo, hada huwal wajibu alayna an nusaddiqu fima qala Rasulullah alayhi afdalu salatu wasalam. Sundin, pakinggan, paniwalaan, walang pag-aalinlangan sa anumang ibinalita niya patungkol sa mga nakaraang panahon at ang mga hindi pa nangyari, dahil siya ay ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol kay Adam at sa mga nauna pang mga propeta at sa mga hindi pa nagaganap, at kung ano ang sinabi niya patungkol sa mga kaganapan sa libingan at kaganapan sa araw ng paghukom, sa paglilitis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa haq wajibun ala kulli muslim wa muslima bitasdiqi bima akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang tunay na paniniwalaan natin na nararapat ang anumang sinabi niya
sa mga kaganapan na mangyayari at hindi pa nangyayari. Pangatlo mga kapatid ay ijtinabu bima naha anhu. Iwasan natin ang sinabi niya na iwasan. Dahil ang saysay ng paniniwala mo kay Propeta Muhammad kung ito naman ay ipinagbawal niya at hindi mo rin ito susundin. Kaya dapat natin iwasan ang anuman ipinagbawal ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay tarku ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna tafriq, walang pag-aalinlangan. At hindi tayo tumatalikod o ibig sabi mo na binabaliwala mo yun. Dahil alam mo na ito ipinag-utos ni Propeta Muhammad at ito ang makakabuti sa atin. At ito ay ipinagbawal niya sa atin at ito rin ay dapat natin sundin dahil yun ay makakasama sa atin kung yun ang ating susundin ang anumang ipinagbawal niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Anuman ang ipinarating sa inyo, ipinag-utos sa inyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kunin ito, sundin ito, paniwalaan ito, isa buhay at isa kilos. At ang anuman ang kanyang ipinagbawal ay dapat itong ipagbawal, iwasan ninyo, talikuran ito. Yan ang dalil sa Quran. Wa qala alayhi afdalus salatu wasalam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Anuman ang ipinag-utos ko sa inyo ay sundin ito ayon sa inyong kakayanin. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh. At ang anuman ang aking sinabi na ito'y iwasan ninyo, ipinagbawal ko sa inyo, ay dapat nyong iwasan at ipagbawal sa inyong sarili. Akhrajahu al-Bukhari. Sinabi ito ni Bukhari, Imam Bukhari. Ang pang-apat mga kapatid ay ang paniniwala natin na la yu'bad Allah illa bima syara. Hindi kailanman tayo dapat sumamba sa Allah na ayon sa katang isip natin. Ayon sa nakita natin. Kailangan bi'ilm, kaalaman, sinabi, ipinag-utos, ginawa ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya mga kapatid, la ma'budatin aw la yu'badullah subhanahu wa ta'ala illa bima alamana Allah fi kitabihi wa illa bima alamana Rasulullah alayhi afdalu salatu wasalam. Ibig sabihin, kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano niya sinamba ang kanyang Panginoon, ganun din tayo dapat paano natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala fi aqwalihi wa af'alihi wa iqrarihi, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kilos at gawa, at pati na rin sa kanyang mga pagpapahintulot sa mga bagay na sinabi niya at mga kanyang pinagbawal sa atin. Yan fima jaa anhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa syaraha lahu ma jaa fi kalamillah yatabayyan litafsiri mahabbatullah subhanahu wa ta'ala li nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito kung bakit dumating at bakit sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta, dahil siya ang ehemplo, dahil siya ang dapat natin sundin kung paano niya sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, ang mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ang sino mang gumawa ng mga gawain na ito ay taliwas sa anumang aming itinuro, ay ito ay mardud o hindi tatanggapin sa kanya sa araw ng paghukom. Gumawa siya ng mga bagay na pabago o siya ay lumagpas sa guhit. Wa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Dumating si propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi na niya kung paano sambahin ng Allah, sinabi niya kung paano gumawa ng kabutihan, sinabi na niya sa atin kung paano umiwas at dapat iwasan ng mga bagay na ipinagbawal ng Allah. So ano pang inaantay natin? Bakit tayo tumatanggap ng mga ibang katuruan?
At bakit tayo naniniwala sa mga iba samantalang may sugo ang ating tagapaglikha na doon nakasalalay ang ating mga mabubuting gawain at pagsamba sa Allah maliban sa kung anong pinag-iwanan at kanyang tinuro sa atin. Kaya dito, hindi tatanggapin. Akhrajahu Muslim. Ang alin, ano mga mabuting gawain mo? Kung itong gawain na ito ay hindi alinsunod sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ay, anna kullu amalin ينبغي به وجه الله وليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. Ay kahit anumang mga gawain na mabuti na inaalay natin ito sa Allah, ngunit ito ay hindi alinsunod o taliwas sa turo ni Propeta Muhammad. Nawa ang pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanya, 10 ng mga taong sumunod sa kanya hanggang sa araw ng paghukom ay mardud, hindi tatanggapin. Ang alin ang mga gawain na mabuti na ito kung hindi ito alinsunod sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Uulitin ko mga kapatid, 4 na bagay na ang paniniwala natin sa Propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating isabuhay. Ang 4 na ito, kung ano ang kanyang itinuro at ipinag-utos sundin natin. Pangalawa ay kung ano ang kanyang ibinalita sa atin, sinabi sa atin, paniwalaan natin ito dahil ito ang katotohanan na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinabatid sa kanyang propeta. Ano man ang ipinagbawal niya sa atin, iwasan din ito. At ang pang-4 mga kapatid ay kung ano ang paano niya sinamba ang kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din natin gawin kung paano siya sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang tunay na magbibigay ng gabay sa atin maliban sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa pinakamamahal niyang propeta, pinakamamahal niyang tao sa balat ng lupa, sa balat na lupa na ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Today, I have perfected your religion and I have completed my favor on you, O Muhammad, and you all humanity, and I have chosen for you Islam as your religion. Si Propeta Muhammad, nung siya ay nag-Hajj, na kumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang reliyon sa pamamagitan ng pagtuturo ni Propeta Muhammad at pinili ang Islam para ito ay tanggapin sa atin sa araw ng paghukom. Islam ang sistema pamumuhay natin dito sa mundo na ito ay kung ito ay ating isa sa buhay, lahat ito uri ng pagsamba, kalugod-lugod sa Allah. Nawa mga kapatid, patawarin tayo ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang at ating mga kasalanan. Nawa, lagi natin maalaala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga turo at sa kanyang mga yapak na masundan natin ito dahil dito nakasalalay ang ating pagsamba at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kung ano ang sinabi at itinuro at pinag-iwanan sa atin ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.